really true. Makuturan mas na-calls nila to sa New Zealand. Praise the Lord, di ba basta-basta? And, but it's the Lord that sustained them. It leads them to victory. And kamulatan ng katuran niya, may mga purpose ko na gino. So sa sininapon, kalipay ko man mga katuran na ang wali sa po, sa mga katuran, praise the Lord na nagpuniwa pa siya dito sa New Zealand, sa Japan. Struggling, but their faithfulness, lumad sa ganato. Para pamabadaan sa tanan ng ating concept, sila nga duwa na sponsor ng libro. Sa Singapore na when I knew na sa nabadaan ko na nag-spina niya sa Bible School dito sa UPC sa New Zealand. We know that there will be future a future na ito mga turan if you love the Lord and if you love the ministry. Ginawa naman ng matitri. And no more as long as we remain faithful in God. So, sa siningapon, pamatian na ito mga turan na I told him that I'll give you time to preach. Kung nagwali ito na sa New Zealand, please matapon. I know I saw him preaching dito sa simbahan doon sa New Zealand with Bible study. Sa inyo ito na lang, mga soul winners ako dito. Sino kasi ko sa ginawa, di ako purpose. So sa sige nga po, mga tunay nun that God had laid something in his heart. No? Kamay pa sa sige nga po na ma-encourage kita. And I found this man, Makoturan, a heart for loving God and for loving the ministry. And I believe God had given them visions. Just like Makoturan ng mga author na tumalaw natin. And sige nga po na let's give liberty to the word of the Lord. He preached to us, to be ministered to us by His Son. He's our worker. Praise the Lord. Sa pagkakatya, sa Genesis kasi na sa linya pabalikan ng isa, kay ilan sa muling kaya sa simbahan. Praise the Lord. He has proven himself to be a soul winner. But God Lord has His purpose. Sige nga po, so let's welcome the word of the Lord and give honor to the word of the Lord as we call everybody. Jesus, I'm going to say God bless everybody. Praise the Lord. It's been a while, and the feel of the Spirit in this place is still the same. It's so sweet and so powerful. Look what the Lord has done. I've seen this church, the beginning of this church. I've seen it, mga kauturan, hasta subong, and I'm really blessed to see the development of this church. Ang development sa mga young people, ang development sa building, ang music team, it's really amazing. And all I can say is, look what the Lord has done. So mga kauturan, I would like to give my testimony as well. Holding to the thought, look what the Lord has done, because sa mga nakakilala sa akin, I was like, really very good young people in my time. I have made wrong decisions, a lot of mistakes, and one of those people na, kapag ng Solomon, the wise man learned from the mistake of others. And I proven myself hindi ko yung wise man. Because I learned from my own mistakes, ginatistigan ko ginaya, gusto ko matunan. But then I'm really thankful sa mercies ng Ginoo, mga kauturan, nga sa mga sala, mga desisyon. At the moment, ma-realize mo masala ka ng desisyon mo, at the moment na magampo, kasi Ginoo, matakot ka sa inyo. At the moment na ma-realize mo, ay sala, galing ka palayo ka sa pulong sa Diyos, ka palayo ka sa Espiritu sa Diyos. At the moment na faithful ka,
tutuon sa tiging pusoon mo nga magdamog sa iya. Matakot ka kaya sa Ginoo mga katuran. And well, with that thought mga katuran, all we can say is, look what the Lord has done. Especially sa ako mga boys, sa mga nakakilala sa ako, sa mga wala nakakilala sa ako, hindi pamukutan na lang sila. Pero sa totoo ng mga katuran, hindi ko maglaong, namamo po ako sa inyo. Amen? Makakatupok na kung nakakatupok sa New Zealand. Sa una, dumpo, palaman na natuloy. Sa una, makakatupok sa palaman. Okay, wala namin palawan yung lugar ko. But as the time goes by, I learn to love the word of the Lord. Grabe ka doon. Hindi ko may istorya sa oras. Grabe ka doon. Nalagyan ka, mga pagdilaw, nalagyan ka. Wala matabilidad, tinig ka, wala narasan doon. So, however, mga katuran ang Ginoo, wala ituman na akong handog. Namakat ko sa Palawan, ang pamidalala ko sa Milford Sound. So, wala na kapalaw, Milford Sound is one of the most beautiful places in the world. Mga katuran, and you cannot go there, kung mga katuran, kung mga kwarta mo, mga 40 mil lang, 30 mil, 50 mil, hindi kitong kanito. Mga katuran sa Milford Sound, you will spend a fortune. Pero mga katuran, wala kang panapon sa Diyos sa nakong kwarta. Katuran sa Milford Sound, nadala ko ang 15 mil, mga katuran, pero kitala ko sa Ginoo sa Milford Sound. Diba? Posible. But you know, that is my testimony. That the plan of God is always higher than our plan. Hindi pa lang palag. Ang palag yan, kung wala nakadto, ito kami sa room ko na nandamo kami kwarta, pero hindi ang palag yan, yes, ang Diyos siya lang. Nakapalapit ko sa Milford Sound with 15,000 pesos in my pocket. Upun ko pa ang isa sa mga well-known evangelists sa UPC when I go there. And just like reminded me at that time when I reached Milford Sound and I'm gazing into the beauty of the place, it just reminded me sa Ginoo sa akin. My plan is always higher than your plan. So from there, mga kapatid, you know, I start to embrace God. Panawag si sa ako, kabudlan, kabigado. But I always in my heart that the plan of God is always higher than my plan. Hindi ka ma-distract sa mga kabudayon, sa mga kapigatuhon, sa mga masakit. Because God has a plan for us. That is always praise God in your heart, mga kapatid. That is my testimony. Even until now, gamana ko din sa inyo sa tumbang, din sumong feeling confident, mga kapatid. Napinuda, kung ikaw parta ka sa New Zealand, nakalo si Pastor, kung bilang yun sa amin, kung sa amin, sa buong hapon. But then, I still believe that God has a plan for me. God has a plan for me. Hallelujah. I will go on into my, sabi niyo, wali na ito. Testimony brand. I will go on to my word today. If you have your Bible with you, open it up with me. In Ezra, chapter 7, verse 10. Hallelujah. I'll give you time to look for it. I know it's not a popular verse, but then again, it's in the Old Testament. Okay, and the scripture says, "For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment." So as I request everybody to stand, let's pray. Lord God, today, God, hallelujah, minister your word to your people, to your lovely people, God. Use me, God, hallelujah. Use the clay of lips, Lord God, hallelujah, to minister your word, God. Your will be done, oh Lord, hallelujah. Bless the word in Jesus' name, we pray. Amen. Please sit down. Mga katuran, thank you so much for standing. Mga katuran, my preaching today, I titled this, kapalibugin ko sa title, but you know, the title is very simple. Revival is a must. Ang revival, kinalaman niya. But before we go to, you know, sa pagkalong sa ating mensahe, we'll see first kung anong revival. In Tagalog, ang revival is pagpagaling, pagpalakas, ginapakusog ka, ginapaayo ka, gina-provide. Kaya it's actually a revival. But tinagawa mo mga miracles? Well, actually, yes. It is like a miracles, but they have a different purpose. The revival, mga kapatid, in Hebrew, ang revival, hindi siya isa lang kaligwahe. Ang Hebrew, damo din siya description, is to live again. Example, napatay, kibuhin. It's revival. To be renewed.
Abot sila na kapalang uyakan, ipakusog kasi ito, sinrenew ang imong strength. The other term is to be restored. So this is the meaning of revival. In Hebrew is tikayeno, which is actually, you will be able to find it in Psalms 85, Psalms chapter 85 verse 6. Well, thou art, revive us again. Gingamit na that word is tikayeno. That thy people may rejoice in thee. So this is the one of the book or one of the verse na kung tinigamit ang word na revival. But in Hebrew language is tikayeno. And the other language for it is to preserve life or mikya. Genesis chapter 5, it says about the preservation of life. And also in Psalms 51:10, or Genesis 45, chapter 45, verse 5. Now therefore, be not grieved nor angry with yourself, that you sold me hither. For God that sent me before you to preserve life. This is Joseph. And this preserve life word, actually, gamit nila is mikya, which is actually revival in English. Psalms chapter 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So the word renew in Hebrew is kadash, which is actually revival. So revival, mga kapatid, as I told you, is a must. Kinagdat ang revival. Hindi niya optional. That's why, mga kapatid, from Monday to Saturday, and we go here on Sunday, we must be after for the revival. Amen. Because this is a must. Mga kapatid, revival ang muling kapakusok sa aton, revival ang muling isang ka-restore sa aton, revival ang muling ka-renew sa aton, para ano? Para mo-sustain kita. Amen. Monday to Saturday, wala gawin ka kanyawag, revival sa aton. Amen? Right. Monday to Saturday, wala ka gawin ka mori mo, basi pag masakit ka, wala gawin ka mori mo, basi manukot ang may sa tao, may utang ka, wala ka utang ang worry mo. So that's why on Sunday, mga kapatid, magkatuto sa church, our heart and our mind should be set to revival. Amen. Because revival, mga kapatid, will sustain us. Will sustain us. Miracles, in other hand, miracles is the start sa atong pagpangalaga sa Ginoo. In the New Testament, Jesus Christ have done a lot of miracles. Amen? Amen. Those people, mga kapatid, hindi pa nila kilala si Jesus Christ, but they received the miracles. But revival, mga kapatid, but may mga tao may nakakita sa miracles, ngayon, nung lang sila ganyan, even in our church. I've seen people being healed in this church. I've seen people being healed in this church instant. Pero di na sila subok. But there are also people that were healed by God, but still here. Why? Because every Sunday they are being revived by God. They are being revived by God. Every Sunday, every Tuesday, every Thursday, the revival of God is in them, mga kapatid. So they were sustained. And how many years have passed, they are still here. Because it's revival that sustained the people of God in the church. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But our Christian life was pictured out and described by Paul as a race. Diba? In Matthew chapter 24 verse 13, but he that shall endure to the end, the same shall be saved by Jesus Christ. We need to have endurance. And according to Paul, know ye not that they which run in a race run on, but one receiveth the prize, so run that you may obtain. So our life, our Christian life is being described and being pictured by Paul as a race. A race of endurance. Hindi niya pwede mga utod niya. I don't know kung sino nakagagat sa marathon. I think I have an authority to explain marathon because I've run in a marathon, 21K, so 7 times. And the last time I ran in marathon sa Pampanga, I was able to get the podium top number 2, actually 16 miles. Pero hindi kaya pagkakadaya ako doon, lagad ko sa marathon sa una. And ginahambal ko na subong, hindi para hindi ka. Pero daw mo man na siya, pero daw hindi man. Ginahambal ko na subong so that
mapakita ko sa inyo, naiintindihan ko ang tinatawag na marathon. Sa marathon, mga utod, 21K, hindi niya pwede nga dagadol mo lang sa kadagan, tututuduhan mo yan. Hindi ka kinakatapos sa 21K. Pag sa 21K, yan, may strategy ka, i-restore mo energy mo, kasi sa nagkadagan ka na, may mga, katawag sa nagkadagan ka na, every distance, almost 5K to 10K or 7 or 8K, may mga 8 stations na ginagawa. Sa 8 stations, sa pulipulikan ka, sa 8 station, doon ka pupunta ka na nila sa mga salon pass. Kaan nila oil para mag-ano yung mga pulikan. Or may mga saging, mga itlog, tubig, kung saan di ka makainom, makakaon para ma-refresh ka. That's what you call the 8 station. And if Christian life is a race, if Christian life, mga kauturan, is the race of endurance, then God have given us 8 station. Our 8 station is our prayer meeting. Our 8 station is our Bible study. Our 8 station is our Sunday service. Our 8 station is our night prayer. In this time, mga kapatid, God is renewing our strength. May pulikat ka, mga buyo. Sa itong mga buhay, sa itong nakabuhay, minsan, kakapoy na git, grabe, nasakit na git. Tulad, one of my son is part, I guess, when my mom passed away, buday-buday ka kayo. Buday-buday, wala ka man sa mahambal para maka-comfort kasi yung galingon. Lagi mong mga upon, basta sila ni pastor, basta yung mga utol, lagi mong mga asawa. Wala man sila sa mahambal para maka-comfort yung mga tula sa imong grief. But then again, God. Kung hindi mahimo sa mga tao sa palibot mo, mahimo sa Diyos, mga kautulan. So my 8th station was the Word of God. My 8th station was in the presence of the Lord, mga kautulan. So sa ato niya, race mga kautulan, sa ato niya kabuhi, our 8th station is in the presence of God. That's why mga kautulan, kung mo ang yawa, ginapugkan, mga katto sa ato niya 8th station. Because He know that once you reach the 8th station, once you reach that station, you will be renewed by God. You will be healed by God. You will be restored by God. And that is, mga kultura, ang rason ng ayaw, 24/7, na ginabantayan, ginadistract ka na, hindi ka na magkanto. Sunday, sumawari, hindi ka na magkanto. Because He know that once you reach the presence of God, you will be restored. Hallelujah. Can we give a clap of hands to the Lord? Hallelujah. Mga kultura, if you want to finish this race, kung gusto nyo makakad to, kung diin sumong si Jesus Christ, kung gusto nyo malabot ang langit sumong, hallelujah, you need to have a revival. Mga kultura, you need to have a revival from God. Going back to my text, mga kultura, sa kay Ezra, si Ezra was a captive of Babylon for 50 years. Almost 50 years, I could not be specific, but 50 years, more than 50 years, si Ezra sa Babylon. And then, ang Babylonian Empire, nag-tradition ng Persian Empire. A little bit of history, you know. And, you know what? All of the sudden, si King Cyrus, stirred up by the Lord. If you're gonna check Ezra chapter 1, you will see that God have stirred up King Cyrus para i-command na tanan ng Israel mabulik sa Jerusalem para i-rebuild ang temple, kihatag ang nga gold, kihatag ang nga gilanlanon para ma-rebuild sa Israel ang ilang temple. Imagine, Persian kontra na nila, Persian actually. Ang Persian, hindi ko sa Yahudiyo, but then again, He provide niya ang manpower. Kipagpay niya yung mga tao nga magpuli. Ang gold, tanan niya, may degree pa siya ng ihatag para lang ma-rebuild ang temple. Mga kuturan, and you say, you know what? It is a miracle. Para sa akin, yung miracle na yan. Ang Ginoo, may himo para makasugod sila, rebuild sa ilang temple. And that is the miracle. But miracle is just only the beginning. Miracle is not our final destination. Our destination is heaven. Our destination is heaven. And in order for us to reach that, we need to have a revival. Mga kuturan. Praise the Lord. Mga kuturan, remember sa panahon ni Jesus Christ, at tinapay, lagi multiply yan. Sinakabating sa very popular one, right? Pero sa aking multiply, pila na kabilong na nagsunod sa iyo. So it doesn't mean na may miracle ka,
mas papabilin ko sa church. Right. It doesn't mean na may miracle ka, you will finish the race. The one that will sustain you, hallelujah, in this race is revival. And you know what? Our faith gives us miracles. Hallelujah. Kapag ka nila, about Jesus Christ, if you have faith like a mustard seed, you can say to this mountain, be cast out and into the sea, and it will be done. Faith gives us miracles, but obedience gives us revival. Amen. So mga kultura, kung gusto ng revival, then we need to obey. Amen. Hallelujah. Simple lang. If gusto mo, hallelujah, ginagmay lang ang provision ng sige, why ko itong bugas mo, Lord? Lord, wala ko itong bugas mo. Kapaluagin niya, wala ko itong bugas mo. Wala ko itong bigawag karon. Pagkabot mo may miracle, may bugas, or kakapalo, tinali. And it happens several times, mga kapatid. Kisama ba, Lord, wala itong sudan, may kauturan na good Samaritan, mahatag sa inyong sudanan. You consider it sa miracle, hindi sa miracle. Amen. Hallelujah. Kumutin ko walang sa musina, ay nako. Right. Hallelujah. God said in Malakay. Ha? Amen. God said in Malakay, nihatag nyo para sa akin. Ay, wala. At anayang kwarto mo, punoon ko sa blessings. Amen. Hallelujah. That is revival. That is sustenance. But in order for you to get that, you need to obey first. What did you need to obey? Give your tithes and Amen. offering it to the storehouse of the Lord. Hallelujah. So mga kulturan, obedience give birth to revival. Right. Hallelujah. It is obedience, mga kulturan, that will sustain us. So mga kulturan, we need to obey. Hallelujah. Thank you so much, Sir Sean. Mga kulturan, I would like to give you a story. This is my personal story. 2015, I was in Manila. Kato ko sa Manila. Wala isa bati medyo Tagalog ko lang. Because I've stayed in Manila for a while. Pagkabot sa Manila, nagkatuko ko sa church. And we are being used by God mightily. Actually, a lot of people have been reached by the movement of young people. And I'm one of those young people. And doon ka smooth sailing sa amon nga pang-witness, sa amon nga pagkakito sa mga balag, yung Bible study kami, smooth sailing. But all of the sudden, ang yawa na gulong, nagatag sa Pantilaw. Mga katuran, sabi ka, malo ka naman sa aton na, medyo istorya kita. And isa ko sa mga young people, na doon ako kwadin. And I feel like igog iblang ako nga pride nga daw king simo-simo ito. I feel that way nga akig-akigig ko. And then all of a sudden I just stopped joining the activities. But I could still go to the church. And I have a prayer, Lord, patawad ako sa salamat. Kung sila ikaw lang na yung patawad sila, kaya kung hindi ko niya kapatawad sila. Kaya nasakitan, hindi ko mo emotional, hindi ko gusto, nasakitan yan, feeling ko nga daw kingkila, pakita ako ng pagkatao. So ikaw lang na yung patawad sila. Ano yung what, nagdugay, parang every Sunday, aram ako dahil hindi ko yung kalabot sa presence ng Diyos. Hindi ko yung worship. I can't worship the way that I used to. I can't feel God the way that I used to feel Him. Pag nagwa ko sa church, hindi ko makuha ang revival ko mga kulturan. Hindi ko makuha nga kung yung revival, nagwa ko sa church. I've been in the church di mo tulog lang, ang pastor na nakatuan ko, pastor siya sa Taguig. Kay Pastor Grant, isa sa mga young people, train ni Pastor Grant. Istorya ko sa iyo, Pastor, di ba? Nagkagtuto, ako madya po na feel ko, I can worship, but I just could not feel God the way that I feel Him. Saan nakareceive ko sa Holy Ghost? Kung hindi niya ang worship na ginapagita ko, Lord. But then again, hindi ko ganyan ma-reach. Then, nag-saido naman ako sa church. Dito naman sa church sa may kansa. Natuwa naman yung misis ang una. Ang muna sa church nga, first time ko birthday ko, first Sunday ko, apat matindog, apat nilang ikamusta. Sa sila church, ikadala ko si Macy's, yung moment sa ito, katatlo lang hindi ito birthday. So kapilaban sa matindog, sa tumali, kamusta and it was a good church. It's just like me nga the worship ko, hindi ko malabot ang presensya sa Diyos, the way nga gina-enjoy ko siya before. And then,
I stopped going to church. See, if you cannot get to revival, it will be the same reason na hindi ka magpadayo sa church. And that's what the devil wants. That's what the devil wants. For you not to get to revival because he knows that revival will sustain you. Revival will restore you and revival will renew you. Right. Amen. So the devil will do everything to stop that revival na para sa iyo. Agawin niya na ang atensyon mo, ang time mo, agawin niya na. But then again, mga kauturan, time comes when ako nag-church, and then time comes ka, nagkabuta nga ako, nagpakasal ako, and then na-realize ko, hindi ko talo na akong pamilya. Hindi ko talo na akong pamilya. Then, kinagnan nga talbong ko sa presensya sa Diyos, kinagnan talbong ko sila sa tinginan sa Diyos. Gusto ko gusto ko kaya. And then one day, it struck me. Kung gusto mo sila talbong sa tinginan mo, then obey me. Lord, anong obey ko? God said, siya ang bersikulo, para patawarin mo sila. Mga kauturan, it made me cry that night, mga kauturan. I was like kneeling down. And the first thing I did, mga kauturan, i-contact ko ang ako ng mga tao, mga feeling ko nakasakit sa ako. Tapos, i-contact ko sila, na-contact ang isang kautol sa ako. Panabari, why natin sila sa church? And I did not feel joy. I was like, sayang, gusto ko sorry sila, gusto ko magpalapit sa ila, gusto ko mag-reconcile sa ila because this is the word of God, mga kauturan. Paglapit ko sa simbahan, wala sila doon. Itawagan ko sila sa telepono, i-text ko sila, there, pwede takabet, pwede takakitanay. Hindi sila magipagkita sa akin, but that's okay. Kasi ko there, sa message nila, sabi there, I'm really sorry for the hard time na ihatag mo sa mga sinugutan, ay patawagan ko there. Pasayuha ako. Kakabay pa mga kinanay ka. And God have given me opportunity to see them in the conference here in Talisay. So makita ko sila, pinakaw na hindi mo, may pangakos ko sila. And ano sila sa ako? Keyboard sila sa ako. But I don't really care what they think of me. I don't really care kung grabe si Barry mo, nagbuwang na ni Buray. I don't really care. What I care about is that when I worship God, I will get my revival. Amen. Because I know that my revival is the only thing I need for me to finish this race. Amen. I need God's renewal again. I need God's restoration, mga kauturan. So wala ko yalabot. Wala ko yalabot sa pride. Ang labot ko yung revival. Amen. Mga kauturan. Praise the Lord. Hallelujah. Your faith produce miracle. Your obedience produce revival. So church, Jesus said, if you love me, keep my commandments. Amen. Hallelujah. If you want your revival, you need to obey. But if you obey God, obey with love. You cannot obey Jesus Christ without loving Him. If you want to obey the Word of God, if you want to obey the commandments of God, then you need to love God. To obey is to love God. Sa Jesus Christ, diba? If you love me, keep my commandments. So to obey is to love God. That is why God is, sa Bible, in Luke chapter 15 verse 10, joy in the presence of the angel of God over one sinner that repent. Amen. Hallelujah. Because when the moment that you obey God, it's like telling God, God, I love you. Amen. Hallelujah. So that's why God, nalipay ang Ginoo. The moment na nag-obey ka nga, that's the only way that you can show that you love Him. Hallelujah. In the time of Ezra, mga kauturan, pabalik ko ito kay Ezra, no? Palayo ko sa aking text. But in the time of Ezra, remember, King Cyrus have given them the gold. Have given them the army. Actually, si Ezra, yung tagaan sa army, kinecline nila. Yung tagaan sila sa degree, sa papel. Naghambal ka, okay, pwede na nga ma-rebuild the temple. Nehemiah have already built the walls. Zerubbabel have already restored the temple, mga kauturan. They have everything. Hallelujah. They have everything that they need. They even have the priest. They have the congregation. Hallelujah. But revival. Pero wala sila revival. Mga kauturan. Arak sa ilatanan. Pero wala sila revival. So parehas ato, no?
Sometimes we can have all the money that we need in our pocket. We can have everything that we need, name it. You can have all the food in your fridge. Pero kung wala ka revival, mga katuran, kulang mga katuran, digibigil ang buton. Digibigil ang buton, 70 years old. Ang average time span sa tao, kung 70 years old, you only have 70 years old to enjoy whatever treasures you have. Mga kuturan. So kung ano man ang treasure na hindi na magpakaptay na hindi na makasustain sa atin. Mga kuturan, what can sustain us is revival. So we need to have a revival, mga kuturan, even though, mga kuturan nga, akasimutan na. Amen. Praise the Lord. At the time of Ezra, they have everything but revival. So that's why God sent Ezra. So sa beginning, sa text, ano ba ito? Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach it in the Israel statutes and judgment. So si Ezra, itunaan niya ang pulong sa Diyos. Do you want to obey God? Praise the Lord. Mga katulad, kung gusto niyo ma-obey ang God, kailangan mo ginatun ang pulong sa Diyos. Amen. Kailangan mo ginaya pa ng kawan niya. Ma-obey ka kung wala ka man lang kay Jesus, yung ma-obey mo, it's nothing. Amen. Mga katulad, pero kung gina-obey mo ni Sarah, bangod na hamba, masimba ko yung subong. Ma-worship mo yung subong. Ang bali sa Bible, ang bali Jesus Christ, hallelujah, we should worship God with all of our heart, and with all of our strength, and with all of our mind, mga katuran. This is what I'm going to do. And that word of revival will start. Amen. Dra na masugod ang revival, mga katuran. Hallelujah. Praise the Lord. Mga katuran, God is calling for repentance. Amen. You Amen. want revival? You need to have repentance. For all have sinned and came short of the glory of God. Tanan-tanan nakasala. That's why we need to repent, mga katuran. For those who was not yet baptized in the name of Jesus, God is calling to be baptized in the name of Amen. Jesus for the remission of sin. Amen. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mga katuran, if you want revival, we need to obey the Word of God. Praise the Lord. Jesus. Mga katuran, miracle heals people. I'm so happy to see Brother Johnny in this place. I know, I've seen Brother Johnny sa nag-Bible study kami doon siya, kung paano sa kahigtas siya, kahit kung paano sa hindi sa kabang mga katuran, but seeing him, hallelujah, being sustained with God, hallelujah, nalipay ko. Because I know, na ginahambal ko, may example ako. Brother Johnny have been receiving revival from God, and I believe that what sustains him sa siningang simbahan, Nadugtuman nyo ang lalaki na na-possess. Na-possess siya sa legion of devils. Nagpalapit si Jesus Christ, nag-nag-ayo siya. Mga katuran, revival. Pag nakabaton siya miracle sa Ginoo, kung gusto ito mag-upod kay Jesus Christ, actually, gusto ito mag-upod kay Jesus Christ, pero wala, sige, pasukkan ni Jesus Christ. Kapag Jesus Christ, balik ito sa imong lugar. Mga katulang, ibangod niya nag-obey ang demon-possessed. Nag-obey siya sa kay Jesus Christ, sa ginhambal ni Jesus Christ. Niya balik ito sa imong lugar, ihambal mo ang mayong buhat ihimo sa imo. Nagbalik ko sa nag-testify siya, naging overcomer na siya mga pagbalik na Jesus Christ sa lugar. Sa una, pagkatulad ni Jesus Christ, wala na sa kibaton. Yung habalan, sa kapalayo ka lang din. Kung pwede palayo ka lang din. So nagpalayo na si Jesus Christ sa may Cantanes. Tapos, saking obey ni isang demon possessed, obey ang word ni Jesus Christ. Pagbalik ni Jesus Christ, yung bato na nasa, anong punto ko mga katuran? At the moment that you obey the word of God, God will make you an overcomer. You will be an overcomer by the testimony that we have with God, and I guess that is another form of revival. Mga katuran. Because in Revelation, ang mga tao, mga katuran na nakasurvive, itawag silang mga overcomer of their testimonies. So mga katuran, if you want to finish this race, you really need to obey God. Amen. So that you can get to a revival that could sustain you in this race. Mga katuran. Praise the Lord. Mga katuran, there's no amount of obedience that could give us revival. Magpatiba, yan, pag ma-obey ka, tapos ma-revival. I'm just saying, by example, sa Bible, mga katuran, makita mo, damo ang mga tao na nag-obey sila,
tapos i-revive sila sa Ginoo. But revival is the will of God. There's no amount of obedience, mga kuturan, para mag-revive si Ginoo. Kaya basi mo lang mag-obey ka lang, para lang sa revival, you know, no, that's not that should not be the attitude. We are Christians, we are apostolic, we obey because we love God. Mga kuturan, we don't obey because of miracles, we don't obey because it bless ka. Why do you obey? Para mapaayo ka sa Ginoo, but you obey because you love Jesus Christ, mga kuturan. Revival is a grace of God. That's why grace is ang mga kuturan, ihatag niya sa Diyos freely. Why niya bayad? So that's why there's no amount of obedience that could give you revival. Revival, mga kuturan, is a love of God. Pagpalang ka sa Diyos, actually sa tao. Kag hindi, wala ka sa Diyos. Mga kuturan, I think, if we can obey because we love God, then maybe we can have a revival. That's the bottom line, mga kuturan, is that we should love Jesus Christ. And that should be the reason why we obey Jesus Christ. There should no other reason. Amen. Right. Mga kuturan, if God will give you the revival, then maybe you can have peace, you can have joy, you can have your healing. Not because you obey. Amen? Hindi ka ba kung nag-obey ka, kaya paayo ka sa Ginoo, hindi pa kung nag-obey ka ha? Nag-obey ka sa Ginoo, ay bakit na palangga mo sa, kaya paayo ka sa Ginoo ha? Bakit palangga ka? Kaya paayo kita ka sa Ginoo, peace, bangon palangga ka, kitagayan ka, joy, bangon ka palangga ka. Hindi bangon ka nag-obey ka, ano kaya God said, the righteousness of man is like pansa tubangan sa Diyos. Hallelujah. So there's no amount of obedience that could push God to bless you, but rather if you obey because you love God, nevertheless you will be healed because God loves you, not because of your obedience. But however, mga katuran, I know na medyo hindi ka sana sa manuba, yun naman. But my point is, if you want to be blessed by God, obey because you love God. Kaksa sa paminsan, mga katuran, you know, when I was in New Zealand, si Toto at kami to, we are facing a lot of struggles. Mga katuran, ang simbahan ako mga 40 minutes away from me. 40 minutes away from me, pero dagan mo si Tujis. Ang imudagan kakurin ka lang sa dalan, mga katuran. Sino, chinta, hindi ka na pwede nagpanahon sa chinta mo. Pero amo ng dagan mo, 45 minutes ka po ng simbahan mo. Basta yung pastor to sa amaw rin ang pastor dito sa New Zealand, doon sa magpatay every Sunday. Basta wala lang po yung obra, pag Sunday yara, ito tayo sa simbahan. Gambal sa, maski siya nakabalo sa Lord Shore, gambal sa na, I know, ang inyong grabe ang effort ng mga kanto sa simbahan. Because I don't mind mga kauturan, ang layo, kaya because may kakanto kayo sa simbahan, bakit ka palang gawang Diyos. I think all Christians should be that way. Amen. Gakanto ka sa simbahan, ka-worship ka, bangod, palangka mo yung Diyos. And the only way for you to love God is to learn who God is. At the moment you see how merciful God is, you will fall in love with God. Amen. At the moment that you understand how much God loves you, you will fall in love with God. At the moment you learn, mga kauturan, ang mga pagsakripisyo sa Diyos, mga kauturan, you will learn to love Him. Amen. Praise the Lord. Mabasahan mo din mga kauturan sa Bible, sa mga story, kung paano ang Diyos nag-provide kay Joseph, kung paano kinuha sa Diyos, ang mga pagpatawad sa Diyos. I believe, mga kauturan, at the moment that you understand it and you read it, you will fall in love with God. Amen. Amen. Love should be the reason that we obey. Amen. Praise Love the should Lord. be the reason why we are here in this church, mga kauturan. And I think, if you will be doing that, and if you will really learn to love God, hallelujah, for who He is, as being the most powerful God, as being the most merciful God, you will have your revival. Like Jesus Christ died for everybody. Ang Diyos napatay para sa tanan. Kagang mga tanan, gani wala, pipila lang ang nagkilala sa iya. Amen? Amen. Pipila lang ang kilala sa Diyos, pero di bali, ang Diyos nagpakamatay. Ang Diyos napatay para sa tanan. Kay bangod, palang kaya ang tanan. Hallelujah. As in my closing, mga kauturan, hallelujah.
Dapat kita mga kanuran, kinahatag-tatag na ito sa Ginoo. Hindi para mag-away ka sa luta. Hallelujah. Hindi para mag-amo ang atong kwarta. Ano mo man ang kwarta kung walang revival? Hallelujah. That's true. Ano mo man ang mga kuturan? Hallelujah. Imo ang kalibutan. The Bible says, Prophet of man. what shall profit a man if he gains the whole world? But at the end, he loses his own soul. Mga katuran, let it be, mga katuran, na pagkatindog kita ka mag-worship sa Ginoo, pagpagpalang ka sa Hallelujah. Mga katuran, that will bring us to heaven. If you want to go to heaven, God wants to bring you to heaven because He loves you, mga katuran. Hallelujah. If you love God, I think obedience will not be a problem. And I guess safe to say, revival will not be a problem. Hallelujah. If you love God, hallelujah. Hallelujah. Healing will not be a problem. Lord, ayuhon mo mamaya sa hindi. Ibaya ko nga ako mga kabot sa pagdayo. Simo ka. Praise the Lord. Oh Lord, hallelujah. Extend mo mamaya sa hindi. I will worship you. Because I worship you. Because, hallelujah. Extend mo ko. Hindi na palang kakakagin ko. Hallelujah. Lord, kung magkaraan mo ako, kung hindi, hallelujah. Magaluhod ko lang, mag-worship sa imo. Kaya wala ka ka gina-worship, bawat sa kwarta. Gina-worship ka na kay palang kakakagin ko. Hallelujah. Lord, hallelujah. I will worship you. Hallelujah. With all of my strength, renew mo ba na ako niya strength? O kung hindi, hallelujah. I will lift my hands. I will lift my voice. Hallelujah. Because you are worthy. And I love you, God. Hallelujah. Hallelujah. I have 40 years of existence in this world. Hallelujah. I have, hallelujah, experienced the pain physically. Hallelujah. But God have restored me. Hallelujah. I have a broken body. Hallelujah. But God have restored me. Hallelujah. I have been broken emotionally. Hallelujah. But God have comforted me. Hallelujah. You don't need to ask God what you need. Hallelujah. Just lift up your voice. Lift up your hands. Hallelujah. Because you love God. Hallelujah. Let it be the reason, hallelujah, that you stand, that you lift your voice and hand. Let it be, hallelujah, because you love God. Hallelujah. Human as we are, hallelujah. Sometimes mapakapilalanan kita. Yes, Lord. Mapakapilalanan kita, hallelujah. But always remember, hallelujah, that God, hallelujah, can give you all those things. Nakilantan mo. God, hallelujah, can heal you, hallelujah. But more than that, oh Lord, more than the healing, more than the blessing, more than the strength, no, I want you to be in my heart. I want you to be in my life. Lord, more than anything in this world, I want you, Lord, hallelujah, to be in my mind. Lord, hallelujah. Hallelujah. Let your hands be my strength, oh God. Hold my hand, Jesus. Hold my hand. Hallelujah. God is here right now. Tell God how much you love Him. Tell God, God, I cannot live without you. I cannot be sustained without you. Lord, I need you. Hallelujah. I cannot make it without you, Jesus. Hallelujah, let the God knows. I will give my everything down. I will give you everything.
God.